Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos na tayo po ay muling may pagkakataon na magsama-sama upang mag-aral ng salita ng Panginoon. Welcome po muli sa bawat isa at nawa tayo po ay patuloy na gamitin, pagpalain ng Panginoon sa mga pagkakataon na ito na tayo ay magsama-sama upang pag-aralan ang kanyang katotohanan, lalo na sa napakahalagang paksa na ating kinukonsidera at walang ito po hindi ang ating pong dakilang kaligtasan na ibinigay ng Panginoon, ginawa ng Panginoon, pinlano ng Panginoon. At lahat ng ito ay biyaya niya. Bago tayo pumunta sa ating pinakapag-aaral ngayong gabi, ay ilan ho muna ng mga reminders and announcements sa ating mga kapatiran dito, particularly dito sa JCBC. And next time na meron tayong Time in the Word Friday, ay meron din po tayong online prayer meeting at inaasahan ng mga kapatiran, mga mananampalataya na makasama po natin. So I would like to encourage and admonish ating mga kapatiran to actively make effort na makabahagi ho sa mga gawain po na ito, even dito ho sa ating Time in the Word. And then also, as we have known, simula po nung last Saturday, Alert Level 3, or nasa status 3, o na ano man ang tawag, ang buong NCR at kasama na rin ho ang ating lugar ng Bulacan, and that means na medyo looser restrictions So, nahandol na at talagang matindi nga yung balita. Ang daming tao sa daywalk, ang daming tao sa mga parks, ang daming tao sa mga mall. But I'm sad to see na hindi ganong dumami ang mga tao sa bahay-sambahan. So, nais ko hong tawagan ang pansin ng mga mananampalataya. Kung tayo man ay nasanay na, pinipili natin, kaya, pwede na, at mas pinipili natin na manatili na lang sa bahay, I think na tayo ay nagpapabaya kung gano'n ang ating kalagayan. Pero kung I hope na tayo ho ay, pero kung meron talagang dahilan, as just this morning, at usap ko ho ang ating kapatid na si Brother Dave Paule, meron siyang karamdaman at tumitindi minsan yung involuntary muscle contraction, gusto niyang dumating sa church, and every time na kaya niya, he is here at the church. So, may mga lehitimong dahilan, pero gusto ko hong hamunin tayo bilang mga mananampalataya na triple na, from 10% to 30% na triple na, may maaaring dumalo dito sa ating bahay-sambahan. We are keeping our health protocols at I would like to encourage us, challenge us, not because your pastor is saying it, but because the Word of God, salita ng Diyos ang nagsasabi ko, huwag nating pabayaan. Sunday is not family day. Alisin na natin yun sa asip natin. Sunday is the Lord's day. Now, as I've always said, hindi masamang mag-spend time with the family, pero merong priority ang mananampalataya. So, gusto kong encourage tayo sa bagay na yun. Pag-pray natin, natawa tayo itulungan ng Panginoon sa mga ito. Speaking of birthday, Paul, pag-pray natin siya. Siya ho ay nakaharap sa malaking desisyon whether to go for another Botox na hindi naging effective itong nakaraan,
or to step ahead with the deep brain stimulation na magiging napakamahal at maraming risk. So let us pray for him. Hindi humagaang itong kinakaharap niya na desisyon. And also, pag-pray din po natin ang iba nating mga kapatiran. Again, kung mayroong mga health prayer request, let us know. Hindi lang yun, iba pang mga prayer request na gusto ipag-pray po natin ay ating encourage na isend nyo po. And then also, let's pray for Brother Lester, John Adelia, nakaka-communicate po siya ng konti. Salamat sa Diyos. If I remember correctly, halos tapos na, kundi man tapos na yung kanyang radiation therapy at talagang recovery period. At ayon sa kanya, ay naging maganda po ang response ng kanyang katawan doon sa radiation. So we thank God for that. And also, I was in communication with Brother Cunard Aviva doon po sa Thailand, sa biyaya ng Diyos. Halos kasabay dito sa Pilipinas, nagluwag ng restriction doon sa Thailand. And Lord willing, this coming Sunday ay pwede na daw ang hanggang 25 katao sa kanilang pagtitipon. So that's purihin ang Panginoon and patuloy natin silang ipag-pray. Okay, so yun ho ang ilang mga announcements and reminders. Oh, by the way, kung meron hong magiging mga katanungan o kung meron pa man din, meron na kayong mga tanong patungkol ho sa atin ho particular na pinag-aaralan about salvation, particularly about election, pwede nyo hong i-message sa akin directly or i-comment ho. At mamaya sa ating pagtatapos, Lord willing, kung may time pa, ay maglalaan natin ng panahon upang sagutin po ang mga katanungan po na yan. Okay, so tayo ho ay dumako sa panalangin bago tayo magsimula sa ating pag-aaral. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka, tunay, dakila ang iyong kahabagan, ang iyong biyaya sa amin. Alam namin na kami hindi karapat-dapat. Alam namin na kami man ngayon, lahat ay daling mo sa walang hanggang impyerno. Ikaw ay mananatiling matuwid sapagkat ikaw, O Diyos, ay banal at kami ay makasalanan. Karapat-dapat lang sa pamusa. Pero O Diyos, kinahabagan mo kami, maging mabiyaya ka sa amin at sangayon sa iyong salita na aming napag-aralan, bago pa lalangin ang sanlibutan, ay pinili mo na kami para sa iyo. Purihin ka, O Panginoon, salamat sa katotohanan ito. Salamat, O Diyos, sapagkat ikaw din ang siyang nagpanganak sa aming muli, ang gumawa upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng pagnanasa at kakayahan na sampalatayanan ng aming Panginoong Hesus. Salamat, O Diyos, sa iyong regalo, hindi lamang ng kaligtasan, kundi ng pananampalataya at pagsisisi. Ama, ikaw po nawa ang gumabay ngayon sa amin. Tulungan mo po ako bilang tagapagturo. Tulungan mo po ang bawat isang makikinig. Lord, muli, ilayo mo sa amin ang anumang kamalian. Ilayo mo rin sa amin ang kayabangan. O Diyos, ito'y lalo magtulak sa amin sa patuloy na pagdanasang malaman ng iyong katotohanan at mapagkumbaba na purihin ka sa iyong dakilang biyaya. Kung sakali man, O Diyos, na gagamitin mo kami na ibahagi ang mga katotohanan ito sa iba, tulungan mo kami kung paano ikaw ay naging mapagpasensya at nagintay at naging mabiyaya sa amin. Kayo din kami sa iba. Salamat po sa lahat ng ito, O Diyos. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so tayo ho ay dadako sa ilang mga reviews and I believe kailangan natin mag-review dahil medyo medyo complex ng kaunti yung ating pinag-aralan last time. So dadaanan natin ulit ang mga bagay po na ito. Una ho, ay reviewin ho natin, man's total depravity. Hindi natin kinakalimutan ito sapagkat ito ay napakahalagang katotohanan. Hindi ito favorite na doctrine. Sabi nga ho ng aming kaibigan is Brother Ralph Warren, hindi lang ako naniniwala sa total depravity, I even practice it. So, lahat tayo ay ganito. At sabi ng London Baptist Confession of Faith, man by his fall into a state of sin has fully lost all ability of will to any spiritual good accompanying salvation. So as a natural man, being altogether averse from that good and dead in sin, is not able by his own strength to convert himself or to prepare himself thereunto. So again, gusto kong tandaan yung word na total depravity is the word total. Ang kabuuan ng tao ay epektado ng kasalanan, kasama ang kaisipan, kasama ang puso, kasama ang
kalooban, kasama ang will ng tao, lahat ng ito ay naapektuhan ng kasalanan. Because of total depravity, ang tao ay hostile against God, alipin at patay sa kasalanan, hindi kaya at ayaw gumawa ng anumang nakakalugod sa Panginoon, hindi kayang baguhin ang kanyang sarili, ayaw at hindi kayang lumapit kay Kristo upang manampalataya at magsisi sa ikaliligtas. Now, mahalaga yung note dito sa baba. It is not that man wants to but cannot. Sinful man does not want God and cannot. Ano? Gusto ko maging maliwanag ito. Ang larawan na pinipinta ng Biblia patungkol sa taong makasalanan ay hindi gusto niya pero nahahadlangan siya. Kung hindi ang larawan ng tao sa Biblia ay ayaw niya sa Diyos at hindi niya kaya. Ito ang larawan ng taong makasalanan. And sad to say, ay masyadong mabuti ang pananaw ng maraming mga so-called theologians sa panahon natin ngayon, ang tao ay kaya. Well, hindi masyadong mabuti, hindi biblical ang pananaw nila sa tao. Tila baga ang tao ay may kakayahan sa kanilang sarili. At again, it goes against sa maliwanag na sinabi ni Kristo na no man can come to me, and the exemption is not found in man but in God, except the Father draw it or give it to him. Then we studied about God's sovereign election unto salvation. Ang Diyos mula pa ng panimula ay humirang, pumili ng mga partikular na individual upang iligtas. Ang mananampalatay tinatawag ng mga ihinirang. Ang Diyos ay humirang bago pa itatag ang sanlibutan. Ang basihan ng paghirang ng Panginoon ay ang kanyang sariling kalooban. Ang eleksyon o paghirang ng Panginoon ay base sa biyaya ng Diyos. Ang eleksyon o paghirang ng Panginoon ay hindi nakabase sa tao o anumang ginawa ng tao o anumang nakita o makikita ng Diyos sa tao. No. Again, redundant na nga ito kasi grace no? Kung merong basihan sa tao, it's not anymore grace. So, God's gracious election seems to be unfair. Mukha itong unfair sa mata ng maraming mga tao at inassume ni Apostol Pablo ang objection na ito. At actually, isa ito pa rin sa patuloy na sinisikap ibato. At again, kung hindi natin titignan sa lente ng salita ng Diyos at magpapadala sa emosyon, pala nga naman unfair. Pumili ng ilan, pero paano naman yung iba? The unfair, well, as we have studied, no, at ang sagot dyan is because God's grace and mercy is free. Malaya ang Diyos na i-exercise. Ano? Sabi niya kay Moses, I will have mercy on whom I will have mercy. And none of us are deserving of God's mercy. Number next, God's election seems to make him to be at fault. Inassume din ni Apostol Pablo itong objection na ito. Why didn't yet he find fault who had resisted his will? Ano? So para bang kasalanan ng Diyos, hindi niya binigyan ng pananampalataya Ano? So nawawala tila baga yung human responsibility at all is God is at fault. So again, ito pa rin ang isa sa patuloy na binabato sa doktrinang ito, and ito'y inassume ni Apostol Pablo na ibabato ng mga tao. Number next, pinag-aralan natin God's sovereign election is unto salvation. No? Election is unto salvation. God's sovereign election unto salvation includes both Jews and Gentiles. Ayan. It includes both Jews and Gentiles. Kasama ang Hudyo at maging mga Hintil. At malinaw yan sa Romans chapter 9, verse number 24. At again, ang laging sinasabi nila, it's about the Jews. Pero malinaw sa verse number 24, not of the Jews only, but also of the Gentiles. Number next, the sovereign gracious election of God is based upon foreknowledge. Ano nung ibig sabihin ng foreknowledge? Pinag-aralan na natin, I hope naging malinaw na sa ating kaisipan at kumbinsido tayo na hindi ito foreknowledge na nakita ng Diyos yung hinaharap o base sa omniscience ng Panginoon na nakita niya kung sino, alam niya kung sino ang sasampalataya. Therefore, hindi na gracious ang election kasi meron ng dahilan para piliin niya yung taong yun. But no, the word foreknowledge means that God, by His free choice, decided to set His undeserved divine love or favor.
So again, matagal ang pag-aaral natin dyan. Kung hindi nyo, kung ngayon pa lang namin kayo nakakasama sa pag-aaral, I would like to encourage you to go back sa ilang mga lessons natin where we discuss this topic. Next, election is unto salvation. Election does not deny or nor negate the necessity of evangelism. Ito pa rin yung isa pang madalas na objections. Di kung may pinili na anong pang use ng pag-evangelize? Again, ang election ay hindi salvation, but election is unto salvation. At yung mga hinirang ng Diyos, paano maliligtas? Kailangan nilang marinig ang pangangaral ng Ebanghelyo at sila ay sumampalataya sa Ebanghelyo. As Paul said, I endure all things for the elect's sake that they may also obtain yung glory ng ating Panginoon. So again, election is unto salvation and evangelism is still necessary. So pag meron kayo nakausap na narinig na yung mga naniniwala sa election na yan o madalas tinatawag ng mga Calvinist na yan, hindi nagsusuwing yan. That's not true. That's totally a lie. Yun ay kasinungalingan at napakadami all throughout history ng mga mananampalataya na hiniwala sa election, sovereign election o Calvinist na mas masipag pa. Mas masipag pa, mas matindi ang ginagawa sa evangelism kaysa doon sa mga hindi naniniwala dito. Number next, election is to salvation. Election is to salvation. Election unto salvation. Yun na mas tama. Sorry. Election unto salvation is part of God's overall absolute sovereignty in all things. Naniniwala tayo na ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay at soberano siyang maging dito sa aspeto ng kaligtasan. Baligtad sa iba, naniniwala sila na ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay, puwera lang. Ang kalooban ng Diyos ay nasusunod sa lahat ng bagay, pero pagdating sa salvation, ang basihan na yung kalooban ng tao. So again, as we have seen from the Bible, yun ho ay hindi wasto. So now, we are back to answering our answering objections. Dahil lang ho, tignan ko lang na ang sabi ay medyo daw pahinto-hinto. Madalas humihinto. Pasensya na ho. Subukan natin. Meron lang tayong konting babaguhin. Okay. Ayan. Hopefully, maging mas maayos ho yung ating video ngayon. Medyo mas humihinto-hinto. Okay. Salamat po doon sa nagsabi. Sana mas okay na ho ngayon. Hindi ko alam kung bakit humihinto-hinto yung ating video ngayon ng checking our internet connection. Okay naman ho ang ating internet connection. Hopefully ay naayos doon sa akin hong ginawa ngayon. Okay, so tuloy ho tayo. Answering objections. Doon tayo ngayon sa mga objections. Ano ho ang mga ito? Reviewin ho natin, isa sa mga, actually, hindi ito basta objections, answering, dapat siguro mas tama ito, answering objections and questions. So, ito ay isang question. Ba't hindi pinili ng Diyos ang lahat? Well, minsan, binabato to as objection. Ba't hindi na lang lahat pinili ng Diyos para maligtas? Well, ang sagot ay hindi natin talaga alam. Hindi natin alam. Pero, masasabi natin na ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay soberano, siya ay perpekto sa kanyang karunungan, at siya ay mahabagin. Therefore, ang kanyang ginawang pagpili ng ilan at paglagpas sa iba ay matuwid, banal, mabuti, mapagmahal at pag-exercise ng kanyang soberanong kapangyarihan at kanyang wisdom. And God works all things for His glory. Therefore, masasabi natin this is the most glorifying to Him dahil ito ang kanyang ginawa. Number next, doctrine of election makes God a respecter of persons. Narinig ko ito, ginamit, sa Acts 10 verse 34, God is no respecter of persons, at pag daw siya ay pumili lang ng ilan, nagiging respecter of persons, again, the word respecter means to be partial, and the partiality means to be unfair, bias in favor of one thing or person compared to another. So, handun yung salita, partial, bias, kumpara sa iba. So, nandun yung comparison at again, pag tayo bilang mga tao ay nag-e-exercise ng pagiging respecter or partiality,
merong reason na matatagpuan dun sa ating preferred people or objects or events. Ano? Halimbawa, saan mo mas gusto? Sa aircon dun sa room A na aircon o dun sa room B na mainit? Well, siguro, mas partial ka na pipiliin mo ang room A dahil merong katangian, merong something dun sa room A sa kanya na kaya yun ang iyong pinili. So, again, ganun tayo mag-exercise. Halimbawa, mas type mo yung mga singkit. So, pag pinapili ka ng 100 tao, pipili mo lahat ng singkit dahil merong katangian na sa kanila. Now, pagdating sa Panginoon, when God made His choice, it is all based upon His own will and not something seen or present in the selected. And we looked at even the Acts 10:34 and Acts 10:35. Doon pa lang ay malinaw na hindi ganun ang pagkakagamit doon sa respecter of persons. Na ang pinupunto ay hindi na exclusive sa mga Hudyo, kung hindi maging sa mga Hentil. That is the point ng passage na yon. So again, hindi ang doctrine of election ay hindi gumagawa sa Diyos na siya ay respecter of persons. No. Actually, yung mga pinili ng Diyos ay puro hindi karapat-dapat. Hindi karapat-dapat. Well, ito isa sa pinakamadalas. Actually, siguro ito yung nasa number 1 ng mga objections. Ang sabi ng Bible, whosoever. Or po sinasabi mo na may pinili ang Panginoon, pero sabi ng Bible, whosoever. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting. Kita mo ng Paul, sino mang sasampalataya sa Kanya. Kahit sino, walang pinili, kahit sino pwede malaya na sumampalataya. Again, dito na pumapasok, base sa kalooban ng tao, base sa desisyon ng tao, so on and so forth. Now, we studied it deeply, yung word na believeth, pisteuon, sa Greek, ay ang kanyang kalagayan na ito. It is a verb, it is in the present tense, active, meaning yun siya talaga ang sasampalataya. So, ang tamang translation is, sa English is believing, so modern English, or sa Tagalog, sumasampalataya. So, narito ang mas tamang translation, whosoever is believing, or all who are believing in Him will not perish but have everlasting life. So, ang punto, ang emphasis ay hindi whosoever will, kung hindi sino man na sasampalataya, kung hindi whosoever are believing. Sino man na mga sumasampalataya. Or all who are believing. Bakit? Actually, pag binalikan nyo sa verse 15, yun din ang sabi na that whosoever believeth in Him should not perish. Bakit hindi magpe-perish? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So yung mga sumasampalataya, hindi yung sinumang sasampalataya, o hindi lahat ng mga sumasampalataya. Hindi ito nagbibigay ng kondisyon. Hindi ang John 3:16 na hindi nagsasabi ng kondisyon paano maligtas, kung hindi sinasabi niya John 3:16 kung ano ang sitwasyon ng mga sumasampalataya. Anong sitwasyon nila? Hindi sila mapapahamak, kundi merong buhay na walang hanggan. Bakit hindi sila mapapahamak at merong buhay na walang hanggan? Dahil binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Yun ang pangunahing mensahe ng John 3:16. And I know, lumaki tayo na naririnig that this is seemingly given as an invitation na upang sino man na sasampalataya. And again, din sinasabi na sino man na sasampalataya ay hindi maliligtas. Hindi natin sinasabi, actually sabi nga na Jesus, lahat ng lalapit sa Kanya ay hindi niya ipagtatabuyan. Andun yung imbitasyon ni Jesus, come unto me all that you labor and are heavy laden, and I will give you rest. So that's a general invitation to all, but what we are saying here ay yung tamang pagkaunawa sa John 3:16. Ngayon, ang tanong, ang tamang pagkaunawa, all who are believing in Him. Ano daw sabi? Hindi mapahamak kundi mayroong buhay na walang hanggan. Now, if you ask the question, sino sila?
Sino sila ng mga sumasampalataya? Well, sang-ayon sa Bible, lahat ng binigay ng Ama sa Anak, John 6:37. Lahat ng mga pinanganak na muli ng Banal na Espiritu, John 3:33. Lahat ng mga tupa ni Kristo, John 10:27. Lahat ng mga inilapit effectively ng Ama at binigyan ng pananampalataya, John 6:44 and 65. Lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan, Acts 13 verse 48. Lahat ng mga taong binuksan ng Diyos ang puso, Acts 16 verse 14. Sino itong mga sumasampalataya kay Kristo? Well, lahat ng mga hinirang ng Panginoon. So, ang punto, hindi magkakontra ang doctrine of election, hindi magkakontra ang doctrine of election sa John 3:16. Ano ho? So, pasensya na kung check ko yung aking cellphone dahil sinabi natin kung meron ho mga tanong ay okay lang ho na isend nyo ho yan. And then, salamat sa Diyos, okay na daw yung atin hong hindi na putol-putol masyado. So, next na objection. Question number 4. Ay, Brother Paul, sabi mo may pinili lang ang Panginoon. Malinaw sa Bible, gusto ng Diyos na maligtas ang lahat. Paano yun? Parang magkakontra yata. Gusto niyang maligtas sa lahat, tapos pumili lang siya. Pero tingnan ho natin. Madalas, 2 Peter 3:9, basahin ko na ibang dulo for the sake of time, not willing that any should perish, but all should come to repentance. So, tingnan mo, all should come to repentance. 1 Timothy 2:4, who will have all men to be saved. So, yung will dyan ay hindi something na sure na gagawin dahil universalism ang bagsak, kundi yung will dyan ay ang inaano ay kalooban, kalooban niya, gusto niya ng lahat ng tao ay maligtas. Meron tayong dalawa. At madalas itong sinasabi ng mga opponents ng unconditional election, they will say that God wants all to be saved, yet you say that He just selected some. That's contradictory. Yun. Ang tanong ay ito, ang importante ito, understand the biblical teaching about God's will and understand the identity of all in the text. Understand the identity of the all in the text. Note, some may object. All means all. Basta, Brother Paul, all means all. All means all. Okay? All means all. Pero bigyan tayo halimbawa. Halimbawa, sabi ng teacher, okay, since all kids are here, let us start the class. Now, ano yung all na yun? All means all. All kids in the world or all kids enrolled in the class. Tingin natin ay yung pangalawa. Yun yung mas tama. Hindi lahat ng tao sa buong mundo, kundi lahat ng pangalawa. So, again, all pero in a limited sense ng all. So, makikita natin na hindi laging all ay meaning all people in the whole world. So, again, inaano lang natin na ito ay posible. At kailangan maging maingat tayo sa pag-i-interpret ng word na all. So, understand the biblical teaching about God's will. Ano ba ang tatlong general categories ng God's will? Nakita natin, sovereign directive will. Ito yung kalooban ng Panginoon na pinangpangyari niya ang lahat ng kanyang dinikri, yung kanyang dinesisyonan, yung kanyang pinlano. Maliwanag yan as we have seen last time. By the way, dito sa sovereign decretive will, it always happens. Hindi papaliya. Many are the thoughts or desires in the heart of man, but the counsel of God, that shall stand. Sabi ng salita ng Diyos. Laging matutupad ang decretive will ng Panginoon. Number next, preceptive will. It is God's revealed law or commands. Yung mga iniutos ng Diyos. Thou shalt not kill. Thou shalt not bear false witness. Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and so on. Again, ito ay maliwanag na kalooban ng Diyos. Gusto ng Diyos na ginagawa ng mga tao at mangyayari, pero hindi ito laging nangyayari. Okay? Yung una, sovereign decretive will, laging nangyayari. Itong perceptive will, pwedeng hindi siya laging nangyayari. And then, letter C, will of disposition. It describes God's attitude or disposition. It reveals what's pleasing to Him. Ano yung nakakalugod sa Kanya? Or yung iba, tinatawag ito na God's will of desire. This is what He desires. Now, kung babalikan natin
yung dalawang text, balikan natin yung dalawang text. Ayan. Not willing that all should perish, but all should come to repentance, and who will have all men to be saved. Saan lang pwedeng mailagay itong dalawang kategorya, itong dalawang teksto na ito, itong all men to be saved? Saan pwedeng ilagay? Sa decretive will? Well, universalism bagsak at malinaw sa Bible, hindi yun mangyayari. Pwede lang ito doon sa dalawa. Pwedeng decretive will or will of disposition. What God commands and what God desires. So, makikita ho natin, ayan na, point. God's will or desire for all men to be saved can only fall into two of the three categories. Ano itong two of the three? Preceptive will and will of disposition. And yes, nakita natin nakaraan, inuutos ng Diyos ang lahat na magsipagsisi at manampalataya. Pero alam natin na hindi lahat ay magsisisi at sasampalataya. And then, alam natin na kalooban, gusto, it is His pleasure na lahat ng tao ay maligtas. Pero di rin ito mangyayari sapagkat may mga taong mapapahama. So, ano ang punto dito? This does not contradict the doctrine of sovereign election unto salvation. Why? Ba't hindi ito kontra? God's election to salvation is under God's decretive will. It will not fail. Sasabihin nila, Brother Paul, God wants all to be saved. Pero itong will na ito ng Panginoon that all to be saved ay clearly at best sa category 2 and then category 3. Pero itong sovereign election unto salvation, this will of God na siya'y pumili ng mga ililigtas falls under the first category, which is God's decretive will. Dinikrin niya, dinesisyon niya at hindi ito papalya. God's election unto salvation will not fail. Acts 13:48, as many as were ordained to eternal life believed. Walang labis, walang kulang. By the way, sa Romans chapter, hindi ko na ilagay dito, Romans chapter 8, verse number 39, for whom He did foreknew. And then, fast forward to verse number 30 hanggang glorification. Walang papalya doon. Lahat ng foreknown ay uuwi at larating sa glorification. No more, no less. John 6:37, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. So why did you come? Because the Father gave you to the Son. So bakit ka nakikristo ngayon? Kung ikaw ay Kristiyano, paano ka naging Kristiyano? Because the Father gave you to the Son. So muli, ay malinaw ho dito. Ito ay tiyak na mangyayari. John 10:16, other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice. Walang tupa si Jesus na hindi didinggin ang panawagan ng Ebanghelyo. Tiyak ito. So, itong ginagawang objection na God desires all to be saved, and yes, meron yan mga katotohanan yan sa Biblia, but it does not contradict yung katotohanan din that God elected some. He decreed some to be saved. So, magkaibang kategorya, hindi magkakontra. Now, kung ipipilit, isa sa bigyan dapat i-attention is that word all, at pinaliwanag natin ito sa 2 Peter chapter 3 verse 1. Ang sabi ni Pedro, the second epistle, beloved, I now write unto you. So, this is the second epistle. Sino yung sinulatan niya ng first epistle? Well, yung mga strangers, Christians scattered abroad, and sino yung mga yon? Well, they are the elect according to the foreknowledge of God. So, these are elect people na sinulatan ng second epistle ho ni Pedro. So, verse 8, but beloved, who are those? They are the elect. Be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Dito na papasok, 2 Peter 3:9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward. Question, who is that us? So, flow ng salita ni Peter, is he pertain to all men, or us, him, and the beloved, the elect? Not willing that any should perish, but all should come to repentance.
to be consistent, ang tinutukoy pa rin ho dito is the elect. All of God's elect will not perish. Hindi willing ang Diyos na meron isa sa kanyang pinili ay mapapahamak. All of God's elect will come to repentance. Sigurado yan. Why? Because it is decreed by God. Question number, so isang mahalagang bagay, no? Hindi tayo ito yung madalas na ito yung madalas na inaakusa sa mga naniniwala dito, and mga Calvinist. Hindi natin minamanipulate, nagpo-perform ng context gymnastics para gawing Calvinistic or reductionist ang mga verses. As we can see, pinag-aaralan, kinukonsidera, tingnan talaga kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. Question number 5. Ito na yung medyo bago. What if I'm not among the elect? Paano kung hindi ako kasama sa mga at minsan hindi ito doon sa mga ayaw maniwala, pero nagiging tanong ito sa mga taong nakukumbinsi, then paano kung hindi ako kasama sa mga pinili? Paano na? At minsan maaari ma-encounter natin ito. Naalala ko, nakinig ako minsan ng question and answer ni John MacArthur, at meron daw tumawag sa kanyang isang nanay, at ang sabi ng nanay, sabi na, yung mga anak ko hindi pinili. Yung mga anak ko hindi pinili. At maaari talaga ito maging struggle ng isang tao. Now, paano natin sasagutin? This question often comes in two forms. First form, what if I am not among the elect but I want to be saved? Paano kung hindi ako kasama sa mga pinili pero gusto kong maligtas? Paano yun? At actually, ginagamit ito ng mga ayaw sa doktrina ng election. Gustong maligtas. Sorry ka na lang, hindi ka pinili. Bye-bye. Number 2, what if I'm not among the elect, then there is nothing that I can do? Paano kung, again, dito naman yung sinasabi ko kanina, hindi siya ayaw niya ng doktrina ng election, pero sabi niya, paano kung hindi ako kasama sa mga pinili? Wala na akong magagawa. Gusto ko sanang maligtas, wala na akong magagawa. So, sagutin natin yung dalawang tanong na ito. What if I'm not among the elect, but I want to be saved? This question is often more emotional than theological. So, merong tong kasamang emosyon. Gusto ko eh. Gusto ko eh. Pero, hindi ako pinili eh. It's parang unfair ulit ang dating. Now, if it is theological, it is based on a wrong theology. Particularly, wrong theology about man. Anong ibig ko sabihin? Fallen man, fallen, sin-loving, God-hating, slave to sin, and spiritually dead people wants to be saved. Yun yung wrong theology. Gusto kong maligtas. No, ang sabi ng salita ng Diyos, men love darkness rather than light. Ayaw ng tao sa Diyos. Walang humahanap sa Diyos. This is the consistent testimony ng Scripture. So, again, what if I'm not among the elect but I want to be saved? The answer is no one, no sinner wants to be saved. No. Naari gusto pumunta sa langit for his own comfort. Pero again, ayaw sa Diyos at hindi natin maihiwalay ang salvation sa Diyos. Answer, sinful man does not want to be saved. They love darkness rather than light. They are in enmity against God. So, yun ang biblical na may sasagot sa tanong na ito. Number 2, what if I'm not among the elect? Then there is nothing I can do. Wala na ba akong magagawa? Paano kung di ako kasama sa mga pinili? Again, nandun yung assumption na gusto kong maligtas, pero hindi ako kasama sa mga pinili. Wala na ba akong magagawa? So, this is more, this appeal more to the emotion than to doctrine. Well, narito isang katotohanan, even the elect can do nothing. Have you considered that? Even the elect can do nothing. It takes God's grace from start to finish. Hindi rin kaya ng mga hinirang ng Panginoon. Kailangan pa rin ang biyaya at pagkilos. No man can come to me. Even the elect has no capacity or ability. Kahit yung mga hinirang ng Diyos, walang capacity na lumapit kay Kristo. No one. Except it were given to him of my Father. So, walang magagawa kahit yung mga pinili. Pero ang Diyos ang may ginawa. Now, paano kung hindi ako kasama sa mga
elect. Ang isang magandang tanong, paano mo nalaman? Paano mo nasabing hindi ka kasama sa mga elect? Answer, you're just assuming. Ba't hindi mo i-assume yung kabila? Paano kung kasama ako sa mga elect? So again, hindi mo alam kung kasama ka ba sa elect or hindi. Again, pertaining sa isang taong hindi mananampalataya. Now, the answer is this. What do we know? No? What if I am not among the elect? Hindi mo alam kung ikaw ay kasama o hindi. Well, ano ang alam natin? What do we know? Ang alam natin na ito, tayo ay makasalanan at ang Diyos ay nag-uutos sa makasalanan na magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo at yun ang kailangang gawin. At ang sabi ni Jesus, sino mang lalapit sa Kanya ay hindi niya ipagtatabuyan. Yun yung alam natin. Yun yung alam natin. Question number 6. At ito rin yung madalas, naririnig ko rin ito, nababasa ko rin online, objection about election. If God already elected some, again, to salvation, why pray for salvation? Actually, ginagamit nila, titignan natin mamaya sa Romans chapter 10 verse 1, nagpe-pray si Pablo ng kaligtasan ng lahat ng mga Hudyo at ginagamit nila yon para seemingly ipakita na si Pablo hindi naniniwala sa election kasi he's praying for general salvation. Kasi kung pinili na nga naman, hindi ko man alam kung saysay manalangin. Si Pablo nananalangin para sa kaligtasan ng lahat. Hindi siya naniniwala sa election. Again, that's totally a wrong application ng logic. That's a fallacy, ano? Actually, hindi lang yun ang problema. Hindi lang tungkol sa salvation ang problema. Ano pang problema? If God is sovereign, why pray? If God is sovereign at all, why pray? Anong sabi sa Ephesians 1:11? In whom also we have ordained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Is God working all things after the counsel of His own will? Ang sabi ng Bible, yes. So why pray? Why pray for the election? Why pray kapag may parating na bagyo? Why pray kung merong may sakit? He works all things after the counsel of His own will naman. Nakita niyo, hindi lang sa salvation ang problema nito. God knows your needs already. Why pray? Matthew 6:8. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask Him. God's omniscience. Alam na ng Diyos. Alam na ng Diyos kung anong kailangan mo at alam na ng Diyos kung anong mangyayari. Why pray? Nakikita niyo ho? Hindi lang about salvation ang problema nito. Now, answer. Bakit kailangan manalangin? Number 1, because God commands us to do so. If nothing else, kung wala nang ibang dahilan, pinutusan tayo ng Diyos na manalangin. Hindi man natin maintindihan, hindi man natin maipaliwanag kung bakit pa kailangan, pinutusan tayo ng Diyos na manalangin. Particularly about salvation, itong text na to, I exhort therefore that first of all, supplications and prayers and intercessions and giving of thanks be made for all men, for kings, for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty, for this good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. So isa sa mga prayer natin for all men is for their salvation. We pray for their salvation. God's commands pray without ceasing. Utos yun ng Diyos sa atin. God commands us to pray. Romans 10 verse 1. Ito yung sinasabi ko kanina. Brethren, sabi ni Pablo, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. And ito ay patungkol sa kanyang kinsmen, sa mga kapwa niya Hudyo. And Paul is praying generally for the Jews to be saved. It is his heart's desire upang sila ay at panalangin upang sila ay maritas. So it is commanded by God, exemplified by Apostle Paul. So ito ho ay dapat natin gawin. Well,
Isang magandang tanong patungkol sa prayer, is God dependent upon our prayers? Kailangan ba ng Diyos? Actually, meron ako napanood isang charismatic na ang sabi niya, kapag hindi daw nag-pray ang mga tao, ang Diyos walang kayang gawin. Did you imagine that? All sovereign prayer of man. No. No. Hindi kailangan ng Diyos ang prayer ng tao para meron siyang gawin. Sino nag-pray sa sino nag-pray? Bagong Genesis 1:1, sino nag-pray? Wala pang tao may ginawa ng Diyos. So, hindi kailangan ng Diyos at hindi nakadepende ang Diyos sa panalangin ng tao. Does our prayer effectively change God's will? Isa pang kailangan i-consider natin, ang prayer ba natin nababago ang kalooban ng Diyos? Halimbawa, ang plano ng Diyos, ang bagyo ay dadaan dito, pero dahil nag-pray siya, sige, sagutin ko, iganon ko yung bagyo. Nababago ba ng prayer natin ang kalooban ng Diyos? Ano ang biblical na pananaw? Anong biblical na pagkaunawa ko dito? Sa Matthew 6 verse 10, ang sabi, Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven. Sad to say, isa sa preoccupation ng mga tao about prayer is seemingly to change God's will and to impose man's will. Lord, ito yung gusto ko at pakigawa mo po ito, please. I claim it in Jesus' name. At ito yung approach na madami ngayon sa panalangin. At tinuro sa atin ng Panginoon sa pananalangin, we should be absorbed in asking for the will of God na mangyari. Hindi yung kalooban natin, kundi yung kalooban ng Diyos. And then sa 1 John 5:14, ang sabi, and this is the confidence that we have in Him that if we ask anything, at yung iba gusto na talaga dun tumigil, according to His will, He heareth us. So it is in the accordance of God's will. We pray and God answers according to His will. Ito ang tinuturo sa atin ng Biblia. Now, i-apply ho natin. Answer number 2. Because of that truth, prayer, like preaching, is a means that God uses to accomplish His will. Again, anong sabi doon sa 1 John 5:14? If we ask anything according to His will, yung humihingi tayo sang-ayon sa kanyang kalooban, dinirinig niya tayo at implication niya tinutugon niya at binibigay niya yung ating panalangin kung sang-ayon sa kanyang kalooban. So, our prayer, ito yung ito yung point, our prayer is a means that God uses to accomplish His will. So, hindi ito will natin, then will ni Lord, susubukan ng will natin na ibaguhin ng will ni Lord. No. Ito yung will ng Panginoon at yung prayer natin ay kagamitan ng Panginoon para mabigyang katuparan ang kanyang kalooban. God elected people and He uses means to save the elect. The preaching of the gospel, ginagamit ng Panginoon, at another means na ginagamit ng Panginoon is the prayer of the saints. So, is prayer effective? Yes, if it is according to God's will. So, why do we pray? Even kahit may pinili na ang Diyos para maligtas, we pray that inutos ito ng Panginoon, and we pray because prayer is effective as a means that God uses to accomplish His, not ours, His will. Tingin ko, kailangan pa natin itong nguyain na matagal-tagal. So, pagkat nasanay yata tayo na ang pananaw sa panalangin ay para mangyari yung kalooban natin. That is a wrong view of prayer. And then, kasama na dito, why evangelize? Because God commands us to do so. Maliwanag again, go ye therefore and make disciples, or make to all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. And then, ang sagot ay, why do we preach? Why do we evangelize? Because preaching, like prayer, pinagtad lang, is a means that God uses to accomplish His will. Maliwanag po yan. 2 Thessalonians, yun na lang basahin natin. Chapter 2, verse 14. Whereunto God
hold you. How? By our gospel. It doesn't mean na ito'y iba sa gospel ng Panginoong Jesus, kundi our gospel proclamation. Through our gospel proclamation, God effectively called you. Tinawag kayo ng Panginoon. And again, sinong tutugon? Yung mga tupa ni Kristo. At anong ginagamit ng Diyos para marinig ang tinig ni Kristo ng kanyang mga tupa? Ang pangangaral ng Ebanghelyo, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. So again, I hope, medyo naging mabilis, pero I hope nabigyan tayo ng kahit paano konti. Hindi ka man nakubinsi, mapag-isipan mo man lang ito. Kung ito yung mga questions na umaikot sa iyong kaisipan, hopefully ito yung nakatulong. Hindi ko ho sinasabing lunukin niyo ho agad lahat ng buong buo, kung hindi pag-isipan, ikonsidera at tignan ng salita ng Panginoon upang unawain ng mga bagay-bagay na ito. At siguro isa pa hong pag-iingat na nais ko hong ipaalala sa atin. Madalas o may mga pagkakataon na ang usapan about election ay hindi na nagiging theological, kundi nagiging emotional. Maging maingat po tayo. Ang atin hong pananampalataya ay hindi base sa emosyon, kundi base sa nireveal ng salita ng Panginoon. I hope na ito ho ay nagiging tulong sa atin. So let me just look kung meron hong mga katanungan na meron hong nag-text sa akin at ang question is, elect ba si Adan at si Eva? Well, ang isang kahawig ho nito ay, saved ba si Adan at si Eva? At meron mga nagsasabing hindi, may mga nagsasabing oo, at ang isa sa mga pinopoint out ho madalas ay yung pinanganak si Cain. Ang sabi ni Eva, I have gotten a man from the Lord, and ang punto noon ay nangako ang Diyos kay Eva na sa yung binhi, ang anak ng babae, ang binhi ng babae ay dudurog sa ulo ng ahas. At yung deklarasyon daw na yun ni Eva, I have gotten a man from the Lord, is a declaration of faith to what God has promised. And just like Abraham believed God, believed God's promise, that is, Abraham was justified by faith. So, may mga theologians that take that as a declaration of Adam and Eve's faith. Therefore, they are saved, and if they are saved, they are elect. Ganun lang ho ang masasabi natin. Wala tayong verse na Adam and Eve were elect, no? Kung hindi yun natin na that is a right implication. Hindi siya dogmatic. Now, as I've said, meron mga hindi naniniwala na save si Eva at Adan, so on and so forth. So, hindi tayo ganun kadogmatic sa ganung question. So, thank you po dun sa tanong po na yun. Okay, wala na. Tingnan ko lang ho sa comment section natin. Meron hong mga nagtatanong. May tanong ho si Ver Daryl na sabi niya, arbitrary o random ang ginawa. Wala akong ibang maisip na larawan ng word arbitrary. Isa yun sa madalas na ibinabato sa mga naniniwala daw sa election, na ito daw ay tila baga arbitrary, parang ganito yung arbitrary, ni, may, ni, mo. O sige, ikaw. Ay, hindi, ikaw, hindi. Ikaw, hindi. No. God is not arbitrary. Meron siyang basihan. Tingin ko ang isa sa maganda ay sa Ephesians chapter 1, kung titingnan ho natin, subukan pala next time, mas maganda kung pwede ko ipakita yung Bible app ko ho sa computer para pag next time na question and answer, pwede nyo ring makita. So next time, Lord willing, ay gagawin po natin yan. Mas maganda. Ephesians chapter 1, simulan natin sa verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So, hindi arbitrary because we are chosen in Christ. That is, yung pagpili ng Diyos sa atin ay yung isang pagpili na in Christ. Not because we are in Christ by faith, but we are chosen in Christ, or hindi ako masyadong sure kung tamang sabihin yung in consideration of Christ.
Verse 5, having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Now, if you think na ang will ng Panginoon is just arbitrary, God is perfect in wisdom. Therefore, all of his decisions is based upon perfect wisdom. And that cannot be arbitrary. So, yung mga nag-o-object, actually, yung mga nag-o-object na ganito, na arbitrary ang pagpili ng Panginoon, they are actually binabahira nila ang dungis ng wisdom, ng kalooban, ng kabutihan ng Panginoon. At tila baga ito ay basta arbitrary na lang. Hindi porket hindi natin maabot at hindi natin masagot kung bakit ay arbitrary na lang. No. We bow. Sabi ng salita ng Diyos, sabi ng Panginoon, for your thoughts are not my thoughts, neither your ways my ways, saith the Lord. So, kung hindi mainawaan ng langgam si Albert Einstein, hindi ibig sabihin may mali kay Albert Einstein. Kapos ang langgam. At yun din yung ating kalagayan. So, thank you po sa tanong na yun. So, the answer is no. Hindi arbitrary. Meron pa isang nagtanong, paano po, Brother Paul? Halimbawa lang, isang pamilya. Yung tatay ay elect, nanay ay elect. Paano kung ang mga anak ay hindi elect? Paano ang mga anak? Wala na bang pag-asa? Again, kahawig na kahawig yung sinabi natin kanina, hindi natin alam. Hindi natin alam kung elect sila o hindi. At ang obligasyon ng magulang na Kristiyano ay hindi alamin kung elect o hindi elect ang mga bata. Ang obligasyon ng magulang na Kristiyano po is to bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Yun ang obligasyon ng Kristiyano magulang. Ang obligasyon ng Kristiyano magulang ay ipakilala sa kanila si Kristo. Ang obligasyon ng Kristiyano magulang ay maging mabuting testimonyo ng ebanghelyo sa mga bata. Ayun ang obligasyon ng magulang. Ipag-pray ang mga bata na maligtas at manampalataya kay Kristo. Hindi nila obligasyon kung alamin kung elect ba o hindi. At hindi natin alam yon, hindi alam ng magulang yon. At kagaya na nasabi ko sa inyo na may nagtanong kay John MacArthur yung mga magkaibang instance yan sa atin, nakagahalo ko yata yung dalawang kwento. Merong pastor na nagsabi kay John MacArthur, yung anak ko hindi maliligtas. Hindi maliligtas yung anak ko. Kung sabi ko, hindi, paano mo nalaman? Actually, pagkatapos sa ilang panahon, yung anak niya ay nagpastor na. Naligtas at naglingkod sa Panginoon. So, again, hindi natin kung elect yung tatay, elect yung nanay, assuming na Kristiyano sila, hindi alam kung elect ang mga anak, hindi alam. Pero ang obligasyon ay hindi alamin kung elect sila. Ang obligasyon ay ilapit sila sa Panginoon. So, I hope yun ho ay nakatulong sa atin ho mga kapatiran. So, kung meron ho pang mga katanungan, ay willing ho tayo dyan, and hope ay nakakatulong ho tayo sa pananampalataya ng bawat isa. If you find this na pag-aaral natin ay nagiging blessing sa inyo, you could share it to others, at nawa ay patuloy ho tayong gamitin, pagpalain ng Panginoon. Maging masipag sa pananalangin at maging masipag sa paghahayag ng Ebanghelyo. By the way, ay meron ho tayong bagong church tracts. Ang title ho ng tracts ho natin ay Matindi Pa sa COVID. So, napapanahon yung church tracts ho natin. At kung gusto nyo, kung verbal hindi kami makarating sa JCBC, pwede ho akong mag-send sa inyo ng soft copy. Pwede nyo i-edit ng kaunti and pwede nyo i-print. So, ito ay short bond paper ang size. Isang short bond paper, makakaproduce ng 2 tracts. So, if you would invest 200 pesos sa isang rim ng bond paper at kung meron kang continuous ink printer, so around 300 pesos, meron pa ng 1,000 tracts na magagamit na pwede mong i-imprinta. So, again, let me know. Pwede kayo may direct message sa akin patungkol sa bagay po ngayon. So, ngayon, dito tayo matatapos sa ating pag-aaral. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, sa